Sino po ang nagnanais ng pagbabago? Do you want change? Lahat ng ayaw ng pagbabago, maluluma. Kaya dapat po gusto natin ng pagbabago, di ba? Ayaw mo ng bago, di? Laging luma yung damit mo, laging luma yung ginagamit mo, hindi naman po maganda. Kaya ako po'y naniniwala, lahat tayo ay gusto ng pagbabago. Okay? Next question. Ito po ay naririnig natin at napapanood sa telebisyon na naging program po ito sa telebisyon at habang sasagutin po ninyo ang tanong na ito, believe it, ano po, believe it. Sabi nga kung ano yung pinaniniwalaan mo pwedeng mangyari sa'yo. What you confess, you possess. What you believe ay mangyayari po sa inyo. Kaya ang next question ko, magta-type po kayo ng number 2. Lahat po ng gustong maging millionaire. Do you want to be a millionaire? Wow! Pong pag-response at participation sa ating pong webinar. Ayan. Diba? Naalala niyo kung sino po yung host niyan? At yan po yung kanyang tanong. Do you want to be a millionaire? Ayan po. O, kasi po, kung ayaw natin ng pagbabago at ang pagbabago ay di darating, kailan natin makakamit yung ating mga pangarap, yung ating mga deepest why? Kailan? Kung walang pagbabago. Ang sagot po, never. Wala eh. Kasi walang nagbago eh. Walang ang ginawang solusyon eh. Kaya walang mangyayari at hindi mo maabot ang iyong pangarap. Kaya napakahalaga po na willing ka sa change at gusto mong talagang maging millionaire. So ang kailangan po, sa uling bahagi po ng ating webinar, sinasabi po ito, yung mga susunod na aksyon natin, nandyan po yun, take action. Kailangan mong humataw, kailangan mong kumilos. Hindi pwede rito yung wala kang gagawin. At itakwil na po natin yun at huwag na po nating angkinin bilang mga Pilipino yung kasaysayan at ugali ni Juan Tamad, no? Na nakita niya yung hinog na bayabas o hinog na prutas. Ayaw naman niyang abutin pero hinintay niyang mahulog. Anong nangyari? Naunahan tuloy ng ibon. So hindi po ganoon ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino po ay pilina, pino pa. Ang mga Pilipino po ay mararangal na tao. Ang mga Pilipino po ay nagmamahalan. Ang mga Pilipino po ay nagkakaisa. Nakita ko po yan sa akin pong pag-abroad. Ano po? Ako po hindi OFW pero madalas po ako sa ibang bansa. Nakita ko po yan na pagdating sa ibang bansa, ang mga Pilipino ay nagmamahalan, nagkakaisa, bagamat pag nasa Pilipinas ay nag-aaway-aaway. Ano? Para pagdating sa ibang bansa, sila po ay nagmamahalan at napakagaling magtrabaho, disiplinado. Kung meron po mga disiplinado sa ibang bansa, ayan po mga Pilipino. Kaya lang bakit pagdating sa ating sariling bansa, yun, medyo relax tayo. Pero kailangan po natin ng aksyon. Kailangan natin umaksyon kung gusto nating mangyari yung kung ating mga pinag-uusapan. Natin yung kasaysayan ng pera o the history of money. No? Nung pong unang panahon, puntahan na natin ang Bible, nung unang panahon nila Eva at Adan, wala naman pong pera. Walang pera, ano po? Napakasagana nila. Hanggang sila po'y magkasala at sila po'y pinalaya sa halamanan, doon sa garden, wala pa rin pong pera. Na nangyayari po, yung tinatawag na barter. Halimbawa, meron kang gulay, meron akong prutas, magpalitan tayo, ang tawag po doon barter. At marami po sa atin ay nabutan pa po yun na barter. Ano po? Then hanggang ma-discover ang mga precious metal at nag-decide ang mga tao na yun ang pang-barter nila. Hanggang pong ma-discover ang paggawa ng papel. Nang ma-discover na po ang paggawa ng papel, nagkaroon po ng idea na bakit hindi natin ilagay ang picture ng ating leader sa papel at yun ang gagawin nating pang-barter pero kailangan mayroong backup na gold. So doon po pumasok ang tinatawag nating paper money. And every country has its own money, no? Coin and paper money. But this paper money can be counterfeited, fake, and duplicated. Yan po ang problema.
dito sa paper money na to, ang dami pong problema na nagagaya, napipake, na-duplicate. Ayan po. Kaya sa history po of money, bilisan ko ng konti, nagsimula dyan sa paper. Hanggang nakita nila na duplicate ito, napipake, naka-counterfeited. So dumating po yung idea na magkaroon po na tawag na plastic money. Ano po yung mga plastic money? Ito po yung ating mga ATM card, no, credit card, yung plastic money. Pero naahak pa rin po, no? Nakukuha pa rin yung data, may problema pa rin. Kaya po pumasok yung pong tinatawag na e-money, electronic money, no po? At meron pa rin pong sumunod doon yung tinatawag na cryptocurrency. Okay? Mamaya po, madadaanan po natin lahat yan. Ang nangyari po, nung wala pang pera sa mundo, ang tao po napakayaman, ang tao po napakasagana, at ang basihan po ng kayamanan nung wala pang pera ay kung gaano karami ang iyong alagang hayop, kung gaano karami ang iyong mga pananim, kung gaano karami yung mga sakahan mo. Nung dumating po ang pera, po, at syempre, dumating ang pera, nagpasimula yan sa mga bangko. At ang gumagawa po ng pera, alam na po natin, ang tawag sa kanya ay si Federal Reserve. Si Federal Reserve na yan ay nasa Amerika. Nung hindi ko pa po naintindihan kung ano si Federal Reserve, ang kala ko po ay under siya ng government ng Amerika. Pero ang pinagtatakan ko po, bakit yung presidente ng mga bansa, hindi lang ng Amerika, yung presidente at mga senador ng iba't ibang bansa, bakit masyadong nagbabaw doon sa Federal Reserve? So nalaman ko po, itong Federal Reserve, itong tagagawa ng pera, ay hindi po siya under ng anumang government. Kundi siya po ay merong nag-iisang may-ari at ang nakapagtataka dyan, lahat po ng central bank sa iba't ibang bansa ay under niya. At siya po ang nag-uutos na gumawa ng pera. History po ang ating tinitingnan ngayon. Nung dumating si pera, nakilala si mayaman at nang naging batayan ng mayaman at mahirap, paramihan ng pera. Pero maliban po doon, nang dumating ang pera na yan, tandaan po ninyo, hindi Diyos ang gumawa ng pera, ang gumawa ng pera, tao. Po? At nang dumating po ang pera, ito na po ang nangyayari. No? Dumami po ang mga mahirap. Dumami po ang mga walang makain. At sumiklab po ang mga digmaan sa iba't ibang mga bansa po nang dumating ang pera. At nagkaroon po ng iba't ibang krimen. Patayan dito, patayan doon. At dumating din po ang iba't ibang mga sakit, mga viruses. Dumating din po na wala raw mga gamot. Yan po ang malungkot sa kasaysayan ng pera sa mundo. Kaya, ang tawag po dyan ay fiat money o fiat currency. Yung mga papel na yan, mga coins na yan, fiat currency po ang tawag dyan. At nakakatuwa po, meron pong mga tao na nakita nila itong sinishare ko sa inyo na history ng money, sila po ay nagkaroon ng pangarap, baguhin natin ang rules of money. Let's change the rules of money. Pero papaano? At ito po ay napaka-imposible. At ang sabi nga ni Frederick Douglass, if there is no struggle, there is no progress. Pero tatapang ng mga ito at napaka-desidido nila na baguhin ang patakaran ng pera. Kasi po ang patakaran ng pera ay laging nakapabor po yan sa mayayaman. No, hindi ko na po bibigyan ng pangalan. Ang may-ari po ng Federal Reserve ay nagmamay-ari po ng 99% ng kayamanan ng mundo. No, kung merong 100% na kayamanan ng mundo, yung pong 99 ay nandoon sa may-ari ng Federal Reserve o nandoon sa 1% population ng mundo.
99% ng kayamanan. At yung pong 99% na population ng mundo, tayo yun, nakasama sa sinasabi nilang mahirap kasi yung mga mayayaman daw 1% lang. So mahirap ay 99%. At ang atin pong pinag-aagawan ay yung sobra sa 99%. Yung 1% lang po na kayamanan ng mundo ang atin pong pinag-aagawan. Yung 99% nasa 1% na mga tao lang na population ng mundo. Ano po? Gaano sila kayayaman? Kontrolado nila ang mga bangko, kontrolado ang mga eroplano, kontrolado ang mga eskwelahan, kontrolado ang media, at halos lahat na ng mga kayamanan dito sa mundo ay kontrolado nila. Kaya meron pong nangarap, let's change the rules of money. Pero ang tanong, how? Papaano mababago ang patakaran ng pera? Ano po? So,